Hello, Kapalawenya! Halina po kayo't samahan akong gumawa ng dishwashing liquid. Mamaya po ay ipapakita ko sa inyo ang ingredients at ang proseso. At habang ginagawa natin yung dishwashing liquid ay pero lang akong gustong ibahagi sa inyo tungkol ito sa away mag-asawa. Bakit kaya tayo mga babae kapag may problema sa asawa? Sa social media agad ang takbo natin. Sa bagay, kapag masama ang loob natin kay mister, wala naman tayong kaibigan na on the spot, nandyan agad sa tabi natin para comfort tayo. Pero ang phone natin, all the time, katabi natin hanggang sa pagtulog at paggising. Pero marami kasi ang nakakabasa, isa na dyan yung mga kaibigan ni mister, katrabaho niya, kamag-anak, at syempre siya na rin mismo ha. Kasi kasawa mo siya eh, kaya mababasa at mababasa niya yan. Pero kamusta naman kayo pagkatapos niya itong mabasa? At kamusta ang mga komento ng mga nakakabasa? May naitulong ba sa inyo? So ano ang dahilan bakit kailangan mag-post ng mga saloobin kaganapan sa ating buhay sa social media? Isa ba sa mga dahilan ay para makaganti kay mister? Para ipahiya siya? Para tapakan ang pagiging lalaki niya? Para ipamukha sa kanya na mas may silbi ka kaysa sa kanya at malaman ito ng nakakarami? Naisip mo ba ang mga dahilan bago ka mag-post? Kung wala naman sa mga nabanggit ang intensyon mo, itigil mo ang pag-post mo sa social media ng mga problema at ganap sa inyong mag-asawa. Pakinggan mo muna ako. Parehas kayo nagtatrabaho ni mister pero pagdating sa bahay, ikaw ang magluluto, maghugas ng pinggan, pag day off mo, maglilinis ng bahay, maglalaba. Dagdag pa dyan kapag may anak kayo, ikaw ang toka sa pag-aasikaso sa kanila araw-araw. Tapos isang araw gigising ka na lang na pagod, nararamdaman mong unfair at akala mo natauhan ka na. At dito na mag-uumpisa ang senaryo at kalbaryo ng inyong pagsasama. Kasi hindi niya na-appreciate yung pagod mo, yung hirap at sakripisyo mo. Matulungan lang siya sa obligasyon bilang isang haligi ng tahanan at bilang isang tagapagtustos. Nararamdaman mo rin ba na parang alipin ka na lang ng iyong asawa? Nakakapagod at nakakasawa na, 'di ba? Yung tipo na gusto mo nang sumuko at makipaghiwalay kasi alam mo naman at kaya mo namang patunayan na kaya mong mag-isa. Oops! Bago mo gawin yan, makinig ka muna sa muntikong paalala. Hinulma tayo ng Diyos sa pamamagitan ng tadyang ng ating mga asawa. Matatagpuan ito sa gitnang bahagi ng kanilang katawan. Hindi sa paa para tapakan ang ating pagkatao. Hindi rin sa ulo para pangunahan ang bawat desisyon niya. Sa katunayan, mas matibay tayo kaysa sa kanila. Dahil tayo mga babae, hinulma tayong buo. Samantalang sila ay may tapyas ang kanilang tadyang. Ang totoo, hindi nila kayang tumayo nang wala tayo. Dahil tayo yung tadyang na bahagi ng buhay nila. Iwanan muna natin ang usaping ito at ang usaping tungkol sa pasakit na nararamdaman mo. Masala naman natin ang saloobin ni mister na nasa isang sulok lang, nagse-cellphone o di kaya naman ay nanonood ng TV. Kamusta kaya siya? Ang hangarin nila ay magtrabaho para maibigay ang pangangailangan natin. Pero hindi lahat ng mister na pagkakalooban ng swerte sa trabaho o hanap buhay. At bilang asawang babae, ikaw ang unang sasaklolo sa kanya, hindi ibang tao. Oo, ikaw na asawang babae. Wala rin itong pinagkaiba kapag ang asawang lalaki ay nawala ng trabaho at ang babae ang gumagawa nito para sa pamilya. Alam niyo ba na napapagod din at masasaktan ang mga lalaki kapag nakikita nilang nahihirapan ang kanilang asawa na nagmula sa kanilang tadyang? Oo, apektado sila dahil konektado tayo sa kanila pero hindi yan magsasalita. Alam niyo ba yung pakiramdam na ikaw ang may-ari sa kanya pero siya ang humahawak sa'yo? Tayong mga babae mainit lagi ang ulo tuwing nakakaramdam ng pagod sa ating katawan. At sa tuwing inaasal natin ang ating kasungitan, naiisip mo ba ang epekto nito sa ating asawang lalaki? Baka dahil sa asal mo kaya mas gusto niya na lang sa sulok magmukmok hawak ang cellphone. At doon na mag-uumpisa ang senaryo at kalbaryo sa buhay niyo dahilan para mag-post ka sa social media ng mga paninig post at dahil sa post mo, lalo mong nasasaktan ng kalooban niya. Yung pakiramdam mo na alipin ka niya pero ang totoo ay natatapakan mo na rin ang pagkatao niya. Hindi mo alam na iniismol mo na pala si mister. So instead na mag-post ka para makahanap ng kakampi at karamay, bakit hindi si mister ang kausapin mo at sa kanya ka bumuhos ng mga pagod at nararamdaman? Ang totoo, nauunawaan ka niya. Ang totoo, naaawa siya sa'yo.
Ang totoo, mahal ka niya at hindi niya kaya na wala ka dahil ikaw lang ang kukumpleto sa buhay niya. Hindi naman talaga si Mister yung problema mo eh. Ang problema mo, yung pagod na nararamdaman mo na ikaw mismo ang may gusto. Pagkatapos yung mag-away, magbabati kayo, buburahin mo yung post mo. Pero paano yung mga nakabasa na at makapag-komento? Ang lahat ng ito ay paalala lang, walang personalan. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching!